Lumabas kayong lahat. Iyaw! Mga barbarong mananakop. Ang tumawid sa linyang ito ay mamamatay. Ang inyong bansa ay nawalan na ng lahat ng hukbo. Ang gobyerno ay inilipat na ang kabisera nito. Sa tingin mo ba na mag-isa ka ay makakapigil sa bakal na mga kuko ng aming 7 bansang koalisyon? Habang may hininga pa ako, hindi ako aatras kahit isang hakbang. Mamatay ka! Sino ka ba? Ikaw. 10 taon na ang nakalipas, ang pambansang tagapagtaguyod na general gamit ang isang espada ay pinalayas ang 7 bansang koalisyon, iniligtas ang bansa mula sa panganib at iniligtas ang mga tao mula sa kanilang pagdurusa. Pagkatapos ng labanang iyon, ang pambansang tagapagtaguyod na general ay nawala. Sino mang makapagbigay ng mga clue tungkol sa pambansang tagapagtaguyod na general ay maaaring mag-report diretso sa militar. 10 taon na ang nakalipas. Ikaw na naman, maruming pulubi. Umalis ka sa harap ko. Sinisira mo ang aking negosyo. Mas gugustuhin ko pang pakainin ito sa aso kaysa ibigay sa'yo. Umalis ka. Gino, marumi yun. Kainin mo na lang ito. Po, dahan-dahan lang sa pagkain. May tubig dito. Gino, bakit ka nandito araw-araw? May pamilya ka ba? Evan. Evan, gising na, Evan. Wag mo akong takutin, Evan. Gising ka na, Evan. Po, anong ginagawa mo po? Evan. Evan. Evan, gising ka na. Pasensya na ate, nakatulog na naman ako. Nakakatakot ka naman, hindi kita sinisisi. Kasalanan ko lahat ito. Buti na lang at gising ka na. Po, salamat. Ang batang ito ay may problema sa puso. Kailangan niyang magpagamot sa ospital. Si Evan ay may congenital heart disease. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat, papagamot ko siya. Nag-iipon ka, nasasakupan ka pa para mag-aral at sa kalagayan mo ngayon. Huwag mo akong maliitin. Ang ibig kong sabihin, bata ka pa lang. Hindi mo dapat kailangang pasanin ang mga bagay na ito. Nasaan ang mga magulang mo? Sila ay mayroon ng sariling pamilya. Ayokong istorbohin sila. Huwag mo akong husgahan sa itsura ko ngayon. Kahit may pilay ako, basta patuloy lang akong magsisikap, tiyak na makakaipon ako para mapagamot ang kapatid ko. Ito ipagbili mo, ipagamot mo ang kapatid mo. Hindi mo kami kailangang kaawaan. Hindi namin kailangan ng sino mang mag-aabot ng limos. Hindi ito limos. Isipin mo na lang bayad ito sa mga crackers mo. Salamat po, mabuti kang tao. Ang mga bulaklak na ito ay para sa iyo. Mabuti akong tao.
Mabuti akong tao. Hindi. Ako ay isang makasalanan. Tagapamahala, tingnan mo ito. Tagapamahala, ano ba talaga ito? Isang maliit na piraso ng ginto ay nakapaloob pala ang napakaraming bihirang teknolohiya. Ito ay piraso ng maskara ng pambansang tagapag-alaga, General. Ang pambansang tagapag-alaga, ang pambansang bayani na nawala, 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na pala, buong bansa ang naghahanap sa bayaning ito. Walang nakakaalam sa itsura niya. Ang gintong maskara ang tanging bakas para mahanap ang dakilang bayaning ito. Sino ang nagbenta ng pirasong ito? Nasaan siya? Isang babaeng dalaga na nasa wheelchair, umalis na siya. Bilisan mo, sunduin mo siya. Opo, Gino. I-connect mo ako sa military department. General Edward, nakita namin ito sa Greenfield. Utusan ang lahat ng 3 sangay na mag-total ceasefire, pumunta sa Greenfield. Opo, Gino. Mag-iniksyon agad ng 1 trilyon. Kailangan nating protektahan ang exchange rate ng bansa. Ma, Ay, sandali. Nasa financial battle ako ngayon laban sa 7 bansa. Makinig kayong lahat. Sa labanan ngayong araw, kailangan nating lubusang wasakin ang financial systems ng 7 bansang iyon. Nahanap namin ang taong iyon. Ano? Hindi ko inaasahan na ang maliit na piraso ng metal na ibinigay sa akin ni Mr. ay nagkakahalaga ng napakaraming pera. Kapag gumaling na ang sakit mo, kailangan nating bayaran siya. Sabrina, tiningnan ko lang ang datos ng ospital at may nakita akong batang lalaki na nagngangalang Evan. Ang kanyang mga gene ay sakto lang na tumugma sa gene ng ating young master. Ngayon, ligtas na ang young master. Ano ang background ng taong ito? Sabrina, huwag kang mag-alala tungkol doon. Siniyasat na namin sila. Sila ay magkapatid lamang na walang magawa. Kahit na mawala sila, hindi ito makakaakit ng anumang atensyon. Bawusen. Asikasuhin mo na. Opo, Ginang. Ginoo, salamat po. Naset na ang petsa ng operasyon ni Evan. Ang perang ito, tiyak na babayaran ko ito sa inyo. Hindi na kailangan. Mula ngayon magpanggap tayong hindi tayo nagkakilala. Ginoo. Evan, Jenny, nandito pala kayo. Sino ka? Hindi kita kilala. Ano ba? Hindi mo pa nga nakikilala ang iyong kapatid? Umalis ka. Sumama ka sa akin pa uwi. Anong ginagawa mo? ate! Hayaan mo kaming umalis. Sinasabi ng 2 batang ito na hindi ka nila kilala. Anong ginagawa mo? Kadiri ka. Binabalaan kita. Huwag kang makialam. Kung hindi, pupulbusin kita. Kung makikialam ako, masisira ang 10 taon kong pagtatago. Pero kung hindi, ang 2 batang ito, Matalino ka. Tara na. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gino. Gino, tulungan ninyo ako! Gino, tulungan ninyo ako! Tatay, sagipin ninyo ako! Sagipin ninyo ang tatay ko! Tulungan ninyo ako! Gino, tulungan ninyo ako! Gino, tulungan ninyo ako! Gino! pakawalan ninyo sila. Diyos ko. Miss, tingnan mo, bilis! Ang Dragon Vortex. Tayon, magmaneho ka na. Master, dumating ka rin. Tara na. Sabrina. Mga palpak, puro kayong walang kwentang palpak. Hindi ako makapaniwala isang pulubi ang sumira ng lahat. Sabrina, pakiusap, kumalma ka. Hindi siya ordinaryong pulubi. Tunay siyang mandirigma. Kayong mga... Sa totoo lang, mas malakas lang ng kaunti siya kaysa karaniwan. Ihanda mo ang lahat. Ngayong pagkakataon, ako mismo ang makikipagkita sa kanya. Ginoo. Ginoo. Tigilan mo na ako. Ginoo. Sabi ko na, tigilan mo na ako. Gino, salamat. Muli mo kaming iniligtas. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na ako. Ginoo, hinahabol kami ng mga yon.
Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin ngayon. Isa lang akong walang kwentang tao. Wala akong kayang protektahan. Hindi na ako makikialam pa. Bakit? Walang dahilan. Tandaan mo ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo akong banggitin kanino man. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Gino? Gino! 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 Kayong dalawa. Ikaw na naman, gago ka. Anong ginagawa mo? Di masama. Dalhin niyo sila. Hulihin niyo sila. Diyos ko! Bitawan niyo ako! Tulong, may tao, may kidnapper. Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, nangahas kang agawin ng bata? Umalis ka dyan. Huwag kang makialam. Talagang walang takot sa batas ang mga trafficker na ito. Tawagan ng pulis. Ngayon din, huwag ninyong hayaang makatakas sila. Kayong mga walang kwentang mga magsasaka, gusto niyo bang mamatay? Sandali. Sa Greenfield, ang aming amo, si Sabrina ang siyang batas. Si Sabrina Cross, ang reyna ng ilalim ng lupa sa Timog, isang makapangyarihang personalidad sa rehiyon. Sinasabi ko sa inyo, miyembro rin siya ng pambansang tagapagpaganap na konseho. Ang pambansang tagapagpaganap na konseho, ang pinakamataas na organisasyon sa bansa. Kaya ito pala ay mga tao mula sa pambansang tagapagpaganap na konseho. Sabi nila, ang pambansang tagapagpaganap na konseho, ang tunay na kumokontrol sa bansa. Bawat pangunahing pangyayari sa kasaysayan at pagbabago sa kapangyarihan ay kontrolado ng konseho. Isang malaking karangalan sa kanilang buhay na ako ay nagkaroon ng interes sa kanilang mga organo. Kahit na kami ay mga hamak lamang, mayroon pa rin kaming dignidad. Dignidad? Magkano ba ang halaga ng dignidad? Kung gagamitin ko ang mga ito para ipagpalit sa inyong dignidad, sapat na kaya iyon? Sapat na ba? Kunin mo. Ngayon, gusto kong makita kung mas matigas ang inyong mga buto o ang aking mga gintong bar. Wow! Akin ito! Umalis kayo sa daan! Nasaan na ang inyong tapang ngayon? Ano na ang nangyari sa inyong dignidad? Bakit hindi ninyo subukang lumaban pa ng kaunti? Kayong mga hamak na basura? Sa huli, hindi ba kayo pa rin masunurin na yumuyukod sa aking paanan? Ngayon, pagari ko na kayo. Tulong. Sumigaw ka. Sige, sumigaw ka ng malakas hanggat gusto mo. Kahit na mapunit ang iyong baga sa pagsigaw, kahit na si Batala mismo ang dumating, walang makakapagligtas sa iyo. Kailangan mo lang mag-alay ng iyong sarili para sa aking anak. Dalhin siya. Tulong. Ginoo, nasaan ka? Gino, sagipin mo ako. Tulong. Pakiusap, sagipin mo ako. Tumigil ka dyan! Sagipin mo ako. Ginoo. Sabrina, siya yung pakialamerong palaboy. Maduming pulubi. Gusto mo bang mamatay, no? Para mangahas na sumalungat sa aming amo at sa amin? Pakawalan mo sila. Mga bata lang yan. Sino ka ba? Anong karapatan mong utusan ako? Kunin mo ito. Kapalit ng buhay nila. Basura. Amo, parang kakaiba ang material na ito. Basura lang yan, nakinuha ng isang maduming palaboy. Paano naging kakaiba yan? Sandali, ito ay talagang isang espesyal na uri ng ginto. Parang nakita ko na ito dati. Ginto? It's para sa gawad sa bahay ay gawa sa ginto. Huwag mo akong subukan. Ayokong makialam. Huwag kang subukan. Sasabayan kita. Anong gagawin mo? Pakiusap, huwag mo akong subukan. Hindi maganda ang kalalabasan. Natatakot na ako. Bakit hindi mo ipakita ang tunay mong kakayahan? Ayokong magkagulo ang mundo at magdusa ang mga tao. Kaguluhan ng mundo, paghihirap ng mga tao? Sino ka ba? Isang supreme leader na asawang nasa bahay lang? O isang Diyos na bumalik? Napapanood mo ng sobra ang mga web drama. Kaguluhan ng mundo at paghihirap ng mga tao. Natatakot na ako. Hulihin siya. Opo, ma'am.
Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, bubunutin ko ang mga bahagi ng katawan nila sa harap mo. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng kaguluhan at paghihirap na sinasabi mo. Huwag, akin na lang, mga bata lang yan. Tama ka. Talagang isang inosenteng maliit na babae siya. Meron siyang malalaki, malalamlam, mga mata. Ang ganda. Sabihin mo, kung bubutasan ko ang magagandang malalaking matang ito, ano kaya ang mangyayari? Gino, tulungan niyo po ako. Gino, tulungan niyo po ako. Tatay, iligtas mo ako! Magaling lang magsalita. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw at ang iyong kahinaan ay maglaho ng magkasama. Magaling lang magsalita. Ngayon, ikaw at ang iyong kahinaan ay maglalaho ng magkasama. Paano ito nangyari? Bakit mo pa ako sinubukan? Ikaw talaga. Ako ay nagpapakumbaba sa iyo, Ninang. Ang reyna ng ilalim ng lupa sa timog, isang miyembro ng pambansang tagapagpaganap na konseho, ay talagang lumuluhod sa isang batang babae at tinatawag itong Ninang. Sino nga ba ang batang babae na ito? Hindi mo ba nakita ang kanyang badge? Yun ang angkan ng pinuno ng Republika, ang Dragon Lord. Hampas lupang pulubi. Ngayong nandito na si Ninang, wala ka ng takas. Ninang, ito ang hampas lupang pulubi. Hindi lang niya ininsulto ang pambansang tagapagpaganap na konseho, sinaktan pa niya ang mga tao natin. Dapat kang humingi ng katarungan para sa amin. Huwag kang lalapit, umatras ka. Sabrina, tingnan mo kung gaano siya takot. Ano naman kung marunong siyang lumaban? Sa harap ni Miss Grant, isang langgam lang siya. Lumayo ka. Hampas lupang pulubi, kahit na ang kataas-taasang matanda ng Republika ang narito, walang makakapagligtas sa iyo. Mga hamak na tulad namin ay dapat malaman ang aming lugar. Ang mga malalaking tao na ito ay hindi namin kayang abutin. Ninang, ang lalaking ito ay nagkasala sa pambansang tagapagpaganap na konseho. Kung hindi natin siya pagbibigyan ng leksyon, mawawalan tayo ng autoridad. Tatay, Hindi ako ang tatay mo. Mali ang napuntahan mo. 10 taon na ang nakalipas. Sa wakas nakita rin kita. Tatay, Ano, ang maruming pulubi na ito ang tatay pala ng Godmother? Si Isabella Grant ang pangalawang pinakamataas sa militar ng Republika. Pangalawa lang siya sa Dragon Lord. Ang kanyang ama, Godfather. Hindi, Great Godfather. Kaya ikaw nga talaga. Magkamag-anak tayo, pero hindi kita nakilala. Hindi yun sinasadya. Isang malaking pagkakamali. Pakiusap, maging mapagpatawad ka. Patawarin mo ako ngayon. akala mo ba ang pagtakas ay makapagpapawi ng iyong mga kasalanan? Makapagpapawi ba iyon ng kahihiyang idinulot mo sa akin? Isabella, pasensya na. Wala akong magawa. Wala kang magawa, duwag ka. Nakisabuatan ka sa kaaway at pinagkanulo ang Republika. Sinalakay ng Seven Nation Alliance. Dinurog ang mga hukbo. Daang libong sundalo ang namatay sa ibang bansa. Mabigat ang responsibilidad mong dala. Ito ba ang wala akong magawa na sinasabi mo? Kaya siya pala yung mula 10 taon na ang nakalilipas, ang kilalang taksil na nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Kaya siya pala ang naghatid sa Seven Nation Alliance sa ating pintuan, ang dakilang taksil. Kaya siya pala yung kaaway ng bayan na pumatay sa 1 milyon ng ating mga kababayan. Kung hindi dahil sa National Guardian General na nagbago ng sitwasyon sa huling sandali, ang mga mamamayan ng Republika ay matagal nang naalipin. Totoo. 10 taon kitang hinanap para lamang maisakatuparan ang hustisya sa sariling kadugo at patayin ka, ang kaaway ng bayan, gamit ang sarili kong kamay upang mapatahan ang mga kaluluwa ng mga bayaning nasawi. Patayin siya. Isabella, hindi mo ako maaaring patayin. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Duwag ka. 1 taong nabubuhay sa kahihiyan ka lang. Isabella, maniwala ka sa akin ngayon. Kung mamamatay ako, ikaw at ang iyong ina ay parehong mapapanganib. Tama na. Nahihiya ako sa sadugong dumadaloy sa aking mga ugat. Ngayon, lilinisin ko ang lahat ng aking kahihiyan.
Tigilan mo yan? Nanay. Ako ay nagpupugay sa inyo, Great Godmother. Sino ba talaga ang dalagitang ito? Ang aking Great Godmother, ang pangalawang pangulo ng pambansang tagapagpaganap na konseho, si Evelyn Carver. Siya ang kumukontrol sa yaman ng Republika. Ang buhay pangkabuhayan ng Republika ay nasa kanyang mga kamay. Kayong mga walang kwentang mga hamak, bakit hindi kayo nagpupugay? Pagbati, Pangulo ng Konseho. Mahal, 10 taon na. Kumusta ka na? Evelyn, Tumahimik ka. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng nanay ko. Nanay, bakit mo ako pinipigilan? May nararamdaman ka pa bang para sa taong ito? Isabella, kumalma ka. Tatay mo pa rin siya sa huli. Jack, kahit na 10 taon ka nang nawala at napakaraming ebidensya ang nasa harap natin, ngunit hindi ako naniwala. Jack, sabihin mo sa akin, sabihin mong hindi mo ginawa. Nanay, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa kanya? Hindi ko lang maisip na gagawin niya ang ganong bagay. Baka may dahilan siya. Evelyn, Isabella, pasensya na. Kung aaminin ko kayo, mamamatay kayo. Lahat ng kasalanan, ako na ang bahala. Evelyn, ang babaw mo pa rin. Lahat ng kabutihang ipinakita ko sa'yo, pakitang tao lang iyon. Ginamit lang kita. Jack, manloloko ka. Jack, galit ako sa'yo. Isabella, tama ka. Ang pagpatay sa kanya ay magdudumi lang sa iyong kamay. Ang isang taong tulad niya ay dapat hatulan ng batas. Tama ka. Dakpin ng taong ito. Dalhin siya, iharap siya sa hukuman militar. Bayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa harap ng bilyong mamamayan ng Republika para magbigay ng kapayapaan sa mga kaluluwa ng mga nasawing sundalo ng Republika. Hindi. Anong ginagawa mo? Umalis ka dito. Wala itong kinalaman sa'yo. Wag mo siyang saktan. Umalis ka na ngayon din, o ipapaaresto ko kayong lahat. Jenny, Evan, umalis na kayo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Isabella, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Wala itong kinalaman sa kanya. Ano ang relasyon ninyo? Bakit mo sila pinoprotektahan ng ganyan? Ninang, kung ako ang tatanungin mo, ang mga taong ito ay tiyak na anak sa labas ng kriminal na ito. Mga salbahe kayo. Ako, Hindi ganoon. Wala kaming relasyon sa kanya. Kusa kaming sumunod sa kanya dahil kaya niya kaming protektahan. Kusang sumunod? Para protektahan kayo? Ay nako, hindi ba't kalahati lang siya ng edad niya? Kahit ang may kapansanan ay hindi mo pinatawad. Jack, hindi ka lang sinungaling. Ngayon ay naging isang tunay na babaero ka na. Ikaw kahit ang isang babaeng may kapansanan ay hindi mo pinalampas. Ikaw ay literal na, kailangan bang bulag ako para malinlang ng isang salbahing tulad mo? Huwag niyo silang pansinin. Kunin ang taksil na ito at arestuhin. Mukhang maskara ito. Baka naman. Tigil. Si General Edward ng Hukbong Panghilaga. Ang matandang general ng Hukbong Panghilaga ay isang taong tapat at matapang. Bakit niya ipinagtatanggol ang kriminal na ito? Magandang araw po, Guro. Naglalaro ba ng paningin ko? Ang matandang general ng Hukbong Panghilaga ay nakaluhod sa harap ng kriminal na ito. Si Edward Harlan ang haligi ng ating republika. Pinamunuan niya ang Hukbong Panghilaga para bantayan ang hangganan at pinigil ang 7 mapangaping bansa na nasa labas ng ating pintuan. Isang bayani tulad niya. Paano niya masasabing guro ang kriminal na ito? Tito Edward, nawawala na ba sa isip mo? Bakit ka nakaluhod para sa taksil na ito? Hindi mo ba alam kung gaano kasahol ang kanyang ginawang krimen? General Edward, alam kong ikaw ay isang taong may dangal at katapatan. Ngunit pagdating sa bansa, pakiusap, iwanan mo ang iyong personal na damdamin. Nagsabuatan si Jack sa kaaway. Sanhi siya ng pagkamatay ng 1 milyong sundalo ng Republika na nag-iwan sa ating mga mamamayan sa lubos na kawalan ng pag-asa. Ganito ba ang pagtrato mo sa iyong bansa? Makakaharap mo ba ang mga mamamayan ng Republika? Imposible. Ang guro ko ay hindi taksil. tumahimik ka. Kung magsasalita ako ngayon, magdudulot ito ng mas maraming pagdanap ng dugo sa hinaharap. Ang mga mamamayan ang magdurusa. Lahat ng mga taong ito ay mawawalan ng saysay. Ikaw ay binibintang. Gusto mo ba talagang dalhin ang kasiraang ito at mamatay bilang isang taksil? Ang aking kamatayan ay isang maliit na bagay. Ngunit ang paglalagay sa bansa sa panganib ay napakalaking bagay. Kung ang aking kamatayan ay makapagdadala ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa at makapagpapamuhay sa mga tao ng mapayapa ay wala akong pagsisisi. Halika na. Handa akong aminin ang lahat ng krimeng nagawa ko at magpahatol ng kasalanan. Tito Edward, nakikita mo, siya mismo ang umamin. Ano pa ang sasabihin? Guro, bakit mo kailangan gawin ito? Desidido na ako. Taksil, kaaway ng bayan, salbahe, patayin siya. Ginoo, Wala itong kinalaman sa iyo. Umalis ka na.
Katatanggap ko lang ng pinakamataas na utos mula sa Republika. Si Jack ay nagkasala ng napakalubhang krimen. Hindi na kailangan ng paglilitis. Bitayin agad, hugutan ng ulo at ipakita sa publiko. Ano? Bitawan mo ako. Huwag. Tigilan mo yan. Edward, sinusubukan mo bang gawing kaaway ang buong republika? Edward, anong ginagawa mo? Kung kinikilala mo pa rin akong iyong guro, huminto ka kaagad. Paumanhin, guro. Hindi ko kayang manood lang habang namamatay ka sa kasalanang hindi mo ginawa. Kahit magalit ka sa akin, kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi ko hahayaang magdusa ka ng mag-isa sa malaking kawalang katarungang ito. Tito Edward, huwag mo nang subukang pawalang sala ang kriminal na ito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili ko kung maging walang awa ako. General, anong ibig mong sabihin? Posible bang ang nangyari noon ay may nakatagong katotohanan? Huwag mong sabihin. Paumanhin. Tama, ang aking guro ay hindi taksil. Siya ang bayani na nawala sa loob ng 10 taon. Ang pambansang tagapagtaguyod na general. Ano? Siya ang pambansang tagapangalagang general. Paano nangyari yon? General Edward, ikaw ang haligi ng republika. Dito mismo sa harap ng lahat ng mga taong ito, kailangan mong panagutan ang mga bagay na sinasabi mo. Ginang, isinusumpa ko sa aking buhay na hindi nagtaksil sa bansa ang aking amo. Siya yon. Sa kanyang sariling lakas lamang, dinurog niya ang alyansa ng 7 bansa at tiniyak na walang kahit 1 pulgada ng lupain ang mawawala sa bansa. Kung hindi dahil sa kanya, hinati-hati na sana ang bansa ng 7 bansang yon at nagdusa na sana ang mga tao. Ganitong bayani na isahan pa ng mga taksil na opisyal at dumanas ng ganitong malaking kawalang katarungan. Edward, nagkukubli ka ng isang taksil. Ito ay isang di mapapatawad na krimen. Huwag kang padalos-dalos. Kilala ko si General Edward. Para sa ating kapakanan, isinugod niya ang kanyang buhay para sa bansa. Siya ay isang taong may ganap na integridad. Naniniwala ako sa kanya. Talagang hindi siya basta-basta mag-iimbento ng kwento. Jack, sabihin mo sa lahat kung ano talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ginoo, ano pang iniisip mo? Kahit mamatay ka habang may dungis sa pangalan, baka hindi pa rin maligtas ang bansa. At ngayon, ang bansa ay pinamumunuan ng mga tiwaling opisyal. Kung mamatay ka, wala nang pag-asa ang bansa. Magsalita ka! Sige. Makinig ka. Edward, traitor ka. Anong lakas ng loob mo na iligaw ang mga tao rito? Pagbati, Dragon Lord. Narito na ang Dragon Lord, yumukod kayo agad. Patrick Cross. Anong lakas ng loob mo? Ang aking amang kinupkop ay ang pinuno ng pambansang tagapagpaganap na konseho, Commander General ng mga puwersa ng Republika at ang espiritual na leader ng Republika. Ang pangalan ng Dragon Lord ay hindi para bigkasin ng isang hamak na tulad mo. Dragon Lord, pakiusap, huwag magalit. Sa ebidensya mula kay General Edward ng Northern Garrison, malinaw na ang aking asawa ay hindi isang traitor. Ang nangyari noong 10 taon ang nakalipas ay may nakatagong katotohanan. Ang aking asawa ay hindi traidor. Siya ang tunay na pambansang tagapagtaguyod general ng Republika. Evelyn, nag-alsa ang Northern Garrison. Naging taksil si Edward. Walang saysay ang kanyang pahayag. Ano? Naging taksil si General Edward? Nag-alsa ang Northern Garrison? Imposible. Si General Edward ay isang walang kapantay na veterano. Hindi niya kailanman ipagkakanulo ang bansa. Patrick, ako ay tapat hanggang buto. Sino ka para siraan ako? Edward, nang salakayin ng Seven Nation Alliance, malubhang napinsala ang hukbo ng Republika. Tanging ang Northern Garrison ang nanatiling buo. Sa huli, ikaw pala ang pinakamalaking tiktik ng alyansa. Kalokohan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Narito ang ebidensya. Ito ang mga investigasyong file ng Eastern Bureau. Sa loob ng 10 taon, malapit kang nakikipag-ugnayan sa Seven Nations. Edward, binaligtad mo ang katotohanan. Pinagpalit mo ang puti at itim. Itinuring mo ang taksil na si Jack bilang National Guardian General. Iyon ay dahil kailangan mo ng isang puppet para maghintay na muling sumalakay ang Seven Nations. Ikaw at ang Seven Nations ay nagtutulungan mula sa loob. Hindi mo talaga lubusang makikilala ang isang tao. Si Edward pala ay isang espiya para sa Seven Nations. Kaya pala niya tinakpan ang kriminal na yon, si Jack. Magkamukha pala sila. Ma, mga manluloko silang lahat. Jack, hindi ako makapaniwala na meron pa akong kaunting pag-asa sa'yo. Isa lang ito sa iyong mga pagtataksil at kasinungalingan. Galit ako sa'yo. Patrick, kung may problema ka, harapin mo ako. Huwag mong idamay ang aking mga kapatid. Jack, wala kang karapatang kausapin ako. Tulad ni Edward, kayo ay parehong kaaway ng Estado. Sa kapangyarihan ng Dragon Lord, inaatasan ko si Jack, Edward at ang mga taksil ng Northern Garrison. Lumuhod kayo agad. Aminin ang inyong mga kasalanan. Gagawan mo kami ng kaso sa kahit anong dahilan. Ang mga sundalo ng Northern Garrison ay mas gugustuhing mamatay kaysa sumuko. Matigas ang ulo.
Halos tapos na ito. Mukhang yung maskara yon. Kawawa naman. General Edward. Taxil. Traidor. Nagbenta. Taksil, ayaw mo pa ring aminin? Huwag kayong makinig sa kasinungalingan nila. Nagpakamatay sa digmaan ang Northern Garrison. Hindi namin kayo binigo. Bakit? Bakit kami nagdurugo sa harap ng labanan tapos ganitong kawalang katarungan ang sasalubong sa amin pag-uwi? Hindi ito patas. Maskara niya ito, maskara niya yan. Upang protektahan ang Republika, ang 300k sundalo ng aking Northern Garrison ay nakipagdigma ng 10 taon. Ipinagtatanggol ang aming tahanan at bansa. Iniwan ang aming mga pamilya. Mga bulag at walang puso kayong lahat. Tapos taksil ang tawag ninyo sa amin. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang moralidad? Kayong mga taksil na naghahangad ng kaluwalhatian, naglalason pa rin ng isipan kahit nasa bingit na ng kamatayan. Hindi mapapatawad ang mga kasalanan ninyo. Ipagtanggol si General Edward hanggang sa kamatayan. Mamatay ka. Bata, ang Diyos Dragon ang pinakamalakas na mandirigma sa bansa. Traidor ka. Anong lakas ng loob mo para hamunin siya? Talaga bang hindi mo alam kung paano baybayin ang kamatayan? Jack, nahihiya sa'yo ang buong bansa. Gusto ng mga tao na kainin ang laman mo at inumin ang dugo mo. Tumigil ka na sa paglaban. Sumuko ka na lang. Tigilan mo na ang pagpanaginip na magpanggap bilang general tagapagtanggol. Ang Diyos Dragon ang tagapagligtas ng Republika. Siya ang tunay na bayani ng Republika. Jack, narinig mo ba yon? Hindi naniniwala sa'yo ang buong bansa. Kahit na ikaw ang pambansang general tagapagtanggol, ano naman, nasa ilalim ka pa rin ng aking sapatos. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isa pang bagay. Pumayag ng pakasalan ako ni Evelyn. Tinanggap na ako ni Isabella bilang kanyang ninong. Malinaw na mga bihag sila, pero itinuturing nila ang lalaking nagdala sa kanila parang isang idolo. Hindi ba nakakatawa yon? Sinira mo ang iyong salita. Ano kung ginawa ko? Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin mo ba magiging tapat ako sa pangako sa'yo? Oh, siya nga pala. Kapag nagsawa na ako sa asawa mo, susunod na ang anak mo. Sa panahong iyon, gagawa ako ng video para panoorin mo upang ipakita sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos Dragon. Karapat dapat kang mamatay. Ano ito? Nakakagulat na pakiramdam? Ito ay enerhiya ng Dragon. Enerhiya ng Dragon. Ang aura ng Dragon ay nabuo mula sa kabalaran ng Republika. Ito ay nagmula sa Dragon Vein ng Republika na ipasa sa loob ng 10,000 taon ang mga nagmamana ng aura ng Dragon, ang siyang sandigan ng Republika. Sa kasalukuyang panahon, ang tanging nagmamana ng aura ng Dragon ay ang pambansang tagapagbantay general. Naibalik ko na. Ayos na. Amo ito mismo ang gintong maskara na isinusuot ng pambansang tagapagbantay general. Saan galing ito? Sa kanya. Paano nangyari yon? Ito lang ang tanda ng bayani. Paano napunta sa kamay nitong traidor? Traidor ka. Aminin mo ang katotohanan ngayon din. Itong gintong maskara, ninakaw mo ba ito? Anong ginawa mo sa ating pambansang bayani? Kadiring traidor, magbayad ka ng buhay mo. Isabella. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Talagang hindi siya ang pambansang tagapagbantay general. Nakaw niya yung maskara. Pwedeng manakaw ang maskara, pero ang aura ng dragon ay hindi mapagpapanggap. Jack Halbrook, bakit mo itinago ang tunay mong pagkatao noon? Bakit hindi mo ipinakita sa akin ang tunay mong lakas? Kung alam ko lang na taglay mo ang aura ng dragon, paano kita maiintindihan ng mali? Paano ito nangyari? Ang asawa ko. Tatay. Pagbati pambansang tagapagbantay general. Sampung taon na ang nakalipas. Ako ay tiniis ang kahihiyang ito. 10 taon akong naghintay. Sa wakas, nakita ko ang arkidemonyo. Na sumipsip ng aking dragon aura, arkidemonyo, dragon aura. Tama. Sa totoo lang, ako ang nag-iisang pumigil sa pinagsanib na puwersa ng 7 bansa noon ay ako. Ako ang tunay na pambansang tagapagtaguyod na general. Ito. Dragon Aura.
Paano ka nagkaroon ng Dragon Aura? Hindi ba dapat iisa lang ang tagapagmana ng Dragon Aura? Patrick Cross, saan galing ang Dragon Aura na nasa iyo? Tinatanong mo ang alam mo na. Sa simula pa, akin ang Dragon Aura. Noon, pagod na pagod ako matapos pigilan ang pinagsanib na puwersa ng 7 bansa. Kayong mga daga, sinamantala ninyo para ambusin ako. Ninakaw ninyo ang aking gintong maskara. Tapos gumamit kayo ng maitim na sining para sipsipin ang halos lahat ng Dragon Aura ko. 10 taon na. Ang dahilan kung bakit hindi ko inihayag ang aking pagkakakilanlan bilang pambansang tagapagtaguyod na general ay para makit ka ang arkidemonyo na lumabas. Kunin mo ang Dragon Energy ng Republika. Nanay, niloko niya tayo. Siya ang nagpapanggap na Guardian General. Napakababa at walang hiya niyang tao. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Siya ang tunay na impostor. Ito ang ebidensya ng pagtataksil ni na Jack Halbrook at Edward Harlan. Narito ang ebidensya kung paano sila nakipagsabuatan sa mga kaaway, nagplano laban sa akin at kinain ang aking Dragon Energy. Nakatala rito ang buong proseso. Tingnan natin kung paano mo ito itatanggol ngayon. Kung gayon, ang aking Dragon Lord pala, ang tunay na pambansang Guardian General. Ikaw, isang taksil, ang gumawa para magmukhang eksakto ang peklat sa larawan. Ang aming dakilang benefactor ay napagbintangan ng isang kriminal at tiniis ang 10 taon ng kahihiyan. Napakababa ng taksil na ito. Patayin siya. Hindi totoo yan. Patrick Cross, nagsasabi ka ng kalokohan. Nagsisinungaling siya. Walang kwenta. Siya ang Dragon Lord, iginagalang ng buong bansa. Hawak niya ang salaysay ng bansa. Walang maniniwala sa atin. Jack Halbrook, wala kang hiya. Nagpapanggap na Guardian General. Papatayin kita. Isabella, huwag kang magpadalos-dalos. Jack Halbrook, totoo ba ang lahat ng sinabi ng Dragon Lord? Noon pa, ikaw ba talaga ang tumraidor sa Dragon Lord? Jack Halbrook. Ang sabi-sabi, nakikipagsabuatan ka sa mga kaaway mula sa ibang bansa upang maayos ang usaping ito at para sa kaligtasan at kinabukasan ng iyong asawa at anak. Mula ngayon, kailangan mong kumuha ng bagong pagkakakilanlan. Hindi na pwedeng gamitin ang titulong Guardian General. Itinapon pagkatapos kong magamit. Isinantabi ng matapos ang trabaho. Anong lakas ng loob mo? Isipin mo ang iyong kalagayan ngayon at ang kaligtasan ng iyong pamilya. Magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Guro, magsalita ka lang. Bakit hindi mo itatanggi? Nanay, halatang wala siyang masabi. Gusto mo pa bang maniwala sa kanya? Evelyn. Pasensya na. May nagagawa ba ang pasensya? Ang magagawa mo na lang ngayon ay bayaran ito ng buhay mo. Isabella, hindi ngayon ang oras para patayin siya. Jack, kung may natitira ka pang konsensya, isauli mo ang Dragon Spirit ng Republika na inagaw mo sa akin. Ibalik mo lahat. Halimaw, kung may kahit katiting ka pang konsensya, isauli mo ang ninakaw mo sa aking amang kinilala. Jack, hindi ka na pwedeng magkamali ng magkamali. Kailangan ng Republika ang Dragon Spirit para protektahan ang mga tao nito. Hindi siya traidor. Mabuting tao siya. Kayo ba'y bulag at walang puso? Wala kang pakialam dito. Ginoo, Jack, isipin mo ang iyong kahinaan. Ibigay mo na lang ang Dragon Spirit. Maaari mong makuha ang Dragon Spirit. Paano ko mapagkakatiwalaan ang salita mo? Ako ang Dragon Lord. Ang salita ko ay panata ko. Wala kang pagpipilian. Ibigay mo sa akin ang Dragon Spirit o kukunin mo ang bangkay ng asawa at anak mo. Sige, pero may isang bagay akong gusto. Sige, basta nasa akin ito, maaari kong ibigay lahat sa iyo. Kailangan ko ng Dragon Tiger Pill. Isang Dragon Tiger Pill? Ang taas naman ang hinihingi mo. Ninong, huwag mong pahintulutang lokohin ka ng lalaking ito. Paano kung gamitin niya ang Dragon Tiger Pill para lumakas at tumalikod sa'yo? Magkakaproblema tayo. Hindi mahalaga. Isang liping itinakwil na siya. Ano naman kung bigyan ko siya ng isang Dragon Tiger Pill? Sa Republika, wala na siyang pwesto. Ginoo, ano ito? Malalaman mo kapag kinain mo na. Ginoo, parang ang lakas na ng pakiramdam ng mga binti ko ngayon. Tumayo ka. Nakatayo na ako. Kaya kong tumayo. Umikot ka. Subukan mong umikot. Salamat po, Ginoo. Maraming salamat po, Ginoo. Ginoo, ano ba talaga yung ibinigay mo sa akin para kainin? Ang Dragon Tiger Pill ay gawa ng mga pinakamahusay na doktor sa kabisera. Dekada ang inilaan na masikap na pagsisikap para mabuo ito. Napakahalaga nito.
Kaya nitong pagalingin ang laman at patubuin muli ang buto. Bilyon-bilyon ang halaga nito. Bilyon? Ito ay gamot na antas kayamanan ng bansa. At ibinigay mo lang ito sa maliit na batang ito? At sasabihin mo pa ring wala kayong relasyon? Wala kaming connection, wala talaga sa amin. Ginoo, napakahalagang gamot ang ibinigay sa akin. Isa lang akong batang lansangan. Hindi ko ito karapat-dapat. Pantay-pantay ang halaga ng bawat buhay. Mabuhay kang mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang Dragon Aura. Huwag ka nang manakit ng iba. Sige. Tito. Guro, mga kawal, patayin silang lahat. Tigil. Kung kinikilala niyo pa rin ako bilang inyong guro, huwag kayong mag-away-away at magbigay ng pagkakataon sa mga dayuhan. Nagsimula ito dahil sa akin, kaya ako na ang magwawakas nito. Guro, bakit kailangan mong gawin ito? Kataas-taasang commander, maaari bang imulat ninyo ang inyong mga mata? Bakit hahayaang magdusa ang mga tapat na kawal ng ganitong kapahamakan? Guro, tapat kayong naglingkod sa bansa, ibinigay ang lahat, ginawa ang buong mundo na kaaway, at hindi nagsisi kahit harapin ang kamatayan. Sa buong mundong ito, sa lahat ng mga taong ito, sino ba talaga ang nagmamalasakit sa inyo? Bakit pa mag-abala? Pinotektahan ng bayani ang mundo, pero sino ang magpoprotekta sa bayani? Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima dito. Ito ang nangyayari sa mga taksil. Guro, Tito, kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat sisihin. Ako ang gumawa nito sa inyo. Huwag kang malungkot para sa akin. Ang puso ko ay matagal ng patay. Mga kawal, dakpin si Jack Halbrook at ang kanyang mga kasabwat na rebelde at litisin sila dito mismo. Tito! wala kang hiya. Taksil, sinusuway mo ang iyong pangako. Sino ang magiging tapat sa pangako sa isang taksil? Ngayon, walang sinuman sa mga rebelding ito ang makakatakas. Sige, gawin mo. Tama na! Napakarami nang namatay. Huwag nang magdagdag pa ng mga sakripisyo dahil sa akin. Patrick Cross, nakikiusap ako sa iyo. Iwanan mo ang aking mga tauhan. Kung nakikiusap ka sa akin, dapat mong ipakita ang tamang ugali. Tito, Nakikiusap ako sa iyo. Iwanan mo ang aking mga tauhan. Ang mga kontrabida ang nasa kapangyarihan. Ito ay kahihiyan ng bansa. Paano hindi magiging malamig ang puso ng isang bayani? Sige, ngayon pakakawalan ko si Edward Harlan at ang kanyang pangkat ng mga rebelde. Pero ikaw ay dapat aminin ang iyong mga kasalanan sa harap ng buong bansa at kitilin ang iyong sariling buhay para magbayad sala. Sige. Jack Halbrook, nagkasala ka ng pagtataksil. Ipinagbili mo ang iyong bansa para sa karangalan at pinahintulutan ang koalisyon ng 7 bansa na sumalakay. Ikaw ang dahilan kung bakit ang Northern Garrison at 100k sundalo ay nalibing sa Yellow Sands. Mabigat ang iyong mga kasalanan. Inaamin mo ba? Ako ay umaamin. Gino! Dahil inamin mo na at tinalikuran ang tiwala ng Supreme Commander, wakasan mo ang iyong buhay bilang pagbabayad sala. Patayin siya. Ginoo, Ako ay isang taksil. Ginoo, hindi. Ako ay isang taksil. Ginoo. Gino! Ako ay kaaway ng bayan. Ginoo. Guro, Jack Halbrook, kung alam mong magwawakas ito ng ganito, bakit mo ginawa? Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Jack Halbrook, mabigat ang iyong mga kasalanan. Pagpapanggap bilang ang Guardian General upang linlangin ang mga tao. Wala ka ng pag-asang magbago. Walang kwenta ang sakit na ito. Hayaan mong ako mismo ang pumatay sa iyo at ihatid ka sa iyong huling hantungan. Jenny, Papatayin kita! Isabella, bakit mo ito ginawa para sa isang masamang tao tulad ko? Hindi ka masamang tao. Siguro may hindi pagkakaunawaan lang. Ayokong makita kang masaktan. Jack, wala ka kundi isang naglalakad na sakuna. Lahat ng tao sa paligid mo ay iiwan ka. Isa-isa. Anong klase ng pag-arte ang ginagawa mo? Itong malungkot na kwento? Para kanino ka nagpapanggap na biktima?
Dahil sabik ka ng mamatay, gagamitin ko ang aking ultimate move para tapusin kayong dalawa. Sino ang nagturo sa'yo ng mga teknik na ito? Sino ang nagturo sa'yo ng teknikang ito? Wala kang pakialam. Alam mo ba kung ano talagang klaseng teknikang pinagpraktisan mo? Siyempre alam ko. Ang ninong ko ang nagturo nito sa akin. Ito ay isang napakataas na antas ng sikretong sining. Ito ay ipinamana sa loob ng 500 taon. Ito ang pinakamakapangyarihang sikretong sining sa Republika. Ang walang pag-iimbot na pag-aaruga sa akin ng aking ninong ay isang bagay na hindi mauunawaan ng isang makasariling tulad mo. Ito ay hindi isang napakataas na antas ng sikretong sining. Ito ay isang masamang sining. Ang sining ng paglalamon ng kaluluwa. Binibini, napakatanga mo. Ang sining ng paglalamon ng kaluluwa ay isang napakamalupit na teknik. Ang mga nag-practice nito ay magdudusa ng pabalik na epekto, mawawalan ng ulirat, magiging mga patay na naglalakad, at mapapasa ilalim ng iba. Patrick Cross, kasuklam-suklam ka. Paano mo matuturuan ang binibini ng ganitong klaseng teknik? Patrick Cross, ano ba talaga ang balak mong gawin sa anak ko? Jack Halbrook, ano ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Bakit mo tinuruan ang anak ko ng isang masamang sining? Dahil nalaman mo na, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang anak mo ay may malaking potensyal, minana niya ang iyong mga gene at may bakas ng espiritu ng dragon. Ang espiritu ng dragon na taglay ko ay naabsorb noong siya ay sumuko sa kadiliman. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tinuro ko sa kanya ay hindi isang kinaugaliang sikretong sining. Ito ay ang masamang sining ng paglalamon ng kaluluwa. Kung magpapatuloy ka sa pagsasanay, mababaliw ka at mawawalan ng kontrol. Magiging sunod-sunuran kang manikako, gagamitin para sa aking pagsasanay. Magiging kasangkapan ka lang para palakasin ako. Patrick Ross, napakasama mo. Bilang Dragon Lord, paano mo nagawa ang ganoong kaduming bagay? Bulag ako ng pagkatiwalaan kita. Ikaw ang tunay na kahihiyan ng Republika. Patrick Cross, itinuring kitang huwaran. Lagi akong nagsikap na matuto mula sa'yo. Hindi ko inakala na ikaw pala ang tunay na walang puso. Nakakainis ito. Dapat nga magpasalamat kayo at hinahayaan ko pang mabuhay kayo. Ito ay para lang kayo ay maging mga piyesang gagamitin ko para pigilan si Jack Halbrook. Nagkamali kami. Nagkaintindihan kami kay Jack Halbrook. Inosente si Jack Halbrook. Ano naman kung inosente siya? Nasa akin na ang aura ng dragon. Wala nang may lakas ng loob na sumuway sa akin. Ngayong araw, lahat ay dapat mamatay. Sabay-sabay na tayo. Patayin ang taong ito. Nasa akin ang aura ng dragon. Walang makakapantay sa akin. Patrick Cross. Hindi. Mamatay ka. Jack Halbrook, para labanan ako, sinusunog mo talaga ang iyong esensya ng buhay. Patay ka na. Master, Mas gugustuhin kong mamatay para sa dahilan kaysa mabuhay bilang isang duwag. Wala akong pagsisisi kahit madurog ako. Kasama ka, sasamahan kita sa kabilang buhay. Nawala na sa isip mo. May milyon-milyong paraan para mamatay, pero pinili mong pagkagutay-gutay. Bawal galawin si Isabela. Basta't mapatay kita, ang pagkagutay-gutay ay hindi mahalaga. Ang hininga ng dragon ang nag-aayos ng katawan mo. Mayroon ka pang hininga ng dragon? Ang hininga ng dragon ay ang diwa ng kapalaran. Basta't buo pa ang mga ugat ng Republika, ang hininga ng dragon ay hindi kailanman mawawala. Jack Halbrook, isa ka lang hamak na karaniwang tao. Pero ngayon ay sinusuway mo ang kataas-taasang komandante. Hindi ka ba natatakot na malaman niya at magdusa ang mga mahal mo sa buhay? Dati, para mapanatiling ligtas ang pamilya ko, tiisin ko ang lahat. Pero iyon ang nagpausbong sa mga tiwali at nagbigay kapangyarihan sa mga masasama. Ngayon, hindi na ako magpipigil pa. Kahit na pagkagutay-gutayin ako, papatayin kita gamit ang sarili kong kamay. Jack Halbrook, ang ginagawa mo ay demonyo. Ngayon, ang lahat ay ililibing kasama mo. Kung gayon, lalabanan ko ang langit. Kahit na mawala sa akin ang lahat at ang buong mundo ay laban sa akin, ako ay talagang papatayin ka ngayon. Jack Halbrook, kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Mamarkahan kang taksil magpakailanman. Ang mundo ay huhusga sa iyo. Kahit na hindi sila dumating, hahamonin ko ang ginintuang trono para makita ang mga nagpapanggap na mga Panginoon at itanong kung bakit ganito ang trato nila sa akin. Tiil. Tama siya.
Kung mamatay siya, walang makakaalam sa totoo tungkol sa pagpapasangkot sa'yo. Sa oras na yon, ang paratang ng pagtataksil ay magiging permanente na. Jack Halbrook, kahit napatayin mo ako ngayon o hindi ka makakatakas sa pagiging taksil. Mamamatay ka na, nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, tingnan natin. Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Lumabas na kayo! Sino ito? Mukhang pamilyar siya. Siya ang kataas-taasang pinuno ng kalaban. Ang pangalan niya ay Glenn Halbrook. Narinig ko na napakatalino niya. Ang kapangyarihan niya ay mas malaki pa kaysa sa orihinal na kataas-taasang pinuno, si Miyamoto. Siya ang pinakamalakas sa 7 bansa. Ang dahilan kung bakit ako nakarating dito ay dahil lahat sa tulong ni Ginoong Jack Halbrook. Glenn, ano ang ibig mong sabihin? Noong nagkawatak-watak ang 9 na hukbo ng Republika at ang ating alyansa ng 7 bansa ay sumugod, iyon ay lahat dahil kay Ginoong Jack Halbrook. Ginoong Halbrook, naparito ako ngayon upang magpasalamat sa inyo. Ang kapal ng mukha mo, walang sino man dito ang maniniwala sa'yo. Ginoong Halbrook, nagpapanggap ka talaga, ngunit kahit hindi ka maniwala, may ibang maniniwala. Kaya pala ang taksil noon ay si Jack Halbrook. Kahihiyan siya ng Republika. Hindi maganda ito. May nanggugulo online, sinasabing taksil si tatay. Maraming tao ang nanonood ng mga ito na random lang na na-edit na mga video. Emosyon lang ang inaalintana nila at binabalewala ang mga katotohanan. Lahat sila ay ginagago ng mga masasamang elemento. Bakit mo ginawa ito? Pinatay mo ang napakaraming sundalo namin. Hanggat nandyan ka, hindi kami kailanman makakatapak sa Republika. Kapag tuluyan ka nang nawala sa eksena, saka lang kami makakahinga ng maluwag. Hindi ka ba natatakot na papatayin kita ngayon? Papatayin mo ako? Ang laban mo kay Patrick Cross ay naubos na ang kalahati ng lakas mo. Gaano pa ba ang natitirang lakas mo para sa akin? Tingnan natin. Naku, delikado. Ang laban ni tatay kay Patrick Cross kanina ay halos naubos ang kanyang lakas. Ngayon, sa harap ni Glenn Halbrook, malaki ang dehado niya. Tutulungan ko siya. Sandali, ang pagpunta mo roon ay magdudulot lang ng problema sa Master. Tatay, Jack Halbrook, dati hindi ka matatalo, ngunit ngayon matanda ka na. Ang mga bagong dugo ay laging umaangat sa mga luma. Dapat matagal ka nang umalis sa entablado ng kasaysayan. At ako ang pinakamalakas sa buong mundo ngayon. Jack Halbrook, sa pagdaan ng mga taon para mapatumba ka, araw-gabi akong nagtrabaho. Hindi ako nag-aksaya ng pagsisikap. Matagal na pinag-aralan ko ang lahat ng galaw mo. Ngayon, ang lakas mo sa loob ay wala pang ikasampu ng dati. Hindi ka nakalaban sa akin. Mukhang para talunin ako, sinubukan mo talagang lahat. Sa Republika, madalas mong sabihin, kilalanin ang sarili at ang kalaban at hindi ka magagapi. Pinahahalagahan ng aming pinuno ang talento. Basta ikaw ay sumunod sa amin, bibigyan ka namin ng bagong simula. Jack Halbrook, mataas ang pagtingin ni G. Halbrook sa'yo. Swerte mo ngayon. Ngayon, lumuhod ka at tanggapin ang awa ni G. Halbrook. Patrick Cross, ikaw ang Commander-in-Chief ang Dragon Lord ng Republika. Pero nagpapakumbaba ka sa isang dayuhang kaaway. Napakahiya naman. Sa ilang na yon, himbing ang 100k kaluluwa ng Northern Garrison. Paano mo haharapin ang 100k na nasawi? Ano ba ang ilang buhay? Ang gusto ko ay kapangyarihan. Gusto kong maging pinakamakapangyarihan sa Republika. Sino mang humadlang sa akin ay dapat mamatay. Isa lang siyang galing sa kalsada. Paano siya nangahas na apakan ako? Anong karapatan niya? G. Halbrook? Basta ikaw ay pumatay kay Jack Halbrook para sa akin at tulungan akong kontrolin ang bansa, ibibigay ko ang lahat ng hiling mo. Isusuko ko ang 30 lungsod ng Northbridge sa'yo. Isang Jack Halbrook kapalit ng 30 lungsod. Marunong ka talagang makipagnegosya. G. Halbrook, ano ang ibig mong sabihin? Kung tutulungan kitang patayin si Jack Halbrook at sakupin ang Republika, ang teritoryo ng Republika ay hahatiin sa dalawa. Kalahati nito ay sa akin. Patrick Cross, pag-isipan mong mabuti. Isang pagkakataon lang yan. Walang puwang para sa pagtawad. Sige. Patrick Cross, mas mataas ka kaysa sa lahat. Bakit ba lagi kang nagsusumipsip kay Jack Halbrook? Bakit kailangan mong patayin siya? Isang hamak na dukha lang siya. Anong karapatan niya para maging kapantay ko? Alam mo ba kung bakit pinasuot ko siya ng maskara? Dahil hindi siya karapat-dapat na malaman ng iba ang pagkatao niya. Kayo, mga walang kwentang dukha, dapat ay tumatalima lang sa akin. Kayo, mga walang kwentang dukha, hindi dapat payagang mag-alsa. Paulit-ulit mong sinasabi ang mga dukha at walang kwentang magsasaka. Pero hindi mo alam na ang kasaganaan ng Republika ay itinayo sa pagsisikap ng di mabilang na mga karaniwang tao. Nagbuwis ng dugo ang ating mga ninuno para sa teritoryo ng Republika. Pero ikaw, ibibigay mo lang. Ikukulong ka sa haligi ng kahihiyan, isang makasalanan laban sa Republika magpakailanman. Kriminal! Kapag nasa kontrol ko na ang Republika, ang sino mang sabihin kong taksil, taksil talaga yon. Si Jack Halbrook, siya ang pinakamalaking taksil sa lahat.
Patrick Cross, natutuwa akong nag-iisip ka ng matino. Jack Halbrook, may mga huling salita ka ba? Ang mamatay sa kamay ng bagong Diyos ng digmaan, ang pinakamapanganib na mamamatay tao sa buong mundo, ay isang karangalan para sa iyo. Kung gusto mong saktan ang tatay ko, dapat mo munang daanan ako. Isa pang gustong mamatay. Yamang gustong-gusto mong mamatay. Pagsasamahin ko kayong dalawa sa impyerno. Jack Halbrook. Dapat matagal nang nawala ang iyong lakas sa loob. Dahil matagal mo na akong pinag-aralan, nag-isip ka na ba na may isa pang galaw? Ito ang tawag sa pagtatago ng iyong lakas sa loob. Guro ay umabot na sa kasakdalan. Naging Diyos na siya sa pisikal. Jack Halbrook, kasuklam-suklam ka. Matagal mo na itong itinago. Imposible. Napag-aralan ko na ang iyong mga galaw at laro. Pinag-aralan mo ang aking mga galaw, pero hindi mo alam na walang takdang pattern sa digmaan tulad ng tubig na walang takdang hugis. Ang hindi paggamit ng paraan ay siyang paraan. Ang hindi paggamit ng limitasyon ay siyang limitasyon. Ito ang tunay na diwa ng martial arts. Sandali. Dumating na ang espesyal na sugo. Para bang narito mismo ang kataas-taasang commander? Bakit ka narito? Maaari bang ito ay dahil sa negosyo ng aking ama? Espesyal na sugo, narito ka ba talaga para sa kanila? Narito ako para sa dalawang dahilan. Una, nakakuha kami ng impormasyon tungkol sa pagtataksil at pagtatraidor ni Patrick Cross. Narito ako para arestuhin sila. Dalhin ninyo sila. Pangalawa, ito ay upang ayusin ang usapin noong panahong iyon. Ginoong Halbrook, ang kataas-taasang commander, ay nadaya ni Patrick Cross at ng kanyang mga kasamahan noon at pinagbintangan ka ng walang katotohanan. Ipinadala ako upang ipaalam sa iyo na sa loob ng 3 araw, gaganapin ang isang dragon banquet bilang parangal sa iyo. Ito ay upang linisin ang iyong pangalan at pawalang sala ka. Tatay, kailangan mong tanggapin ito. Guro, ito ay upang linisin ang iyong pangalan. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Pakiusap, tanggapin mo ito. Nadaya ng mga kontrabida. Nakita mo kung paano ko ipinagtanggol ang bayan noon. Espesyal na sugo. Kung alam mo, ang kataas-taasang commander ay dapat alam din. Kung gayon, bakit niya pa rin ako pinagbintangan? Huwag kang mag-alala. Dadalo ako sa Dragon Banquet. Ako mismo ang magtatanong sa makapangyarihang iyon kung bakit nila ako ginaganito. Sa tulong ng mga Dragon Tiger Pill, ligtas na siya ngayon. Dapat magigising siya sa loob ng ilang araw. Fiona, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ilang taon na kayong kasal, ngunit ang formal-formal pa rin ang pakikitungo ninyo para kayong bagong magkakilala. Sina Patrick Cross at Glenn Halbrook, pati na sina Sabrina Cross at ang iba pang kriminal ay nahuli na at nasa hustisya na. Tatay, maaari ka na ring mapanatag. Ang Dragon Banquet na ito ay unang layunin para linisin ang iyong pangalan. Bakit mo kinausap ng ganoon ang sugo? Dahil pinaghihinalaan kong ang buong pangyayaring ito ay pakana ng Supreme Commander. Jack, wala akong pakialam kung kasangkot ang Supreme Commander. Pero bihira lang ang pagkakataong malinis ang iyong pangalan. Ipangako mo sa akin na pagpunta mo sa banquet, hindi ka sa anumang pagkakataon makikipag-away sa Supreme Commander. Alam ko, para sa iyo ipinapangako ko na hindi ako magiging padalos-dalos ngayon. Siya nga pala tatay sa Dragon Banquet. Plano kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Sino? Malalaman mo na lang doon. Ang nobyo ni Isabela. Gusto niya ng iyong pag-aproba. Hindi ko na kailangang siyasatin pa siya. Kung gusto siya ni Isabela, magugustuhan ko rin siya. Tatay, kami ni Mama ay uuwi na ngayon sa capital. Magkita na lang tayo sa Dragon Banquet. Ay, Isabela, anong meron? Yung mga pinagawa ko sa'yo, kumusta na ang takbo?
Ay, huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Pupunta tayo sa Dragon Rising Banquet sa loob ng 3 araw at makikilala ang magiging biyenan ko. Nabili ko na ang mga regalo. Oh, at tandaan mo, hindi ka talaga pwedeng mahuli. Huwag kang mag-alala, Isabela. Isang bagay na ganito kahalaga, paano ko makakalimutan? Sige, paalam. Yung putang inang yon na naman. Huwag kang magalit kapag nagamit ko na siya. Para makalapit sa bagong Dragon Lord, ihiwalay ko yung hayop na yan. Mabuti naman at nakikinig ka. Ako, si Jack Halbrook, ay wala namang dapat ikahiya. Pero 10 taon na akong napagbintangan. Gusto kong tanungin ang Supreme Commander kung bakit ako napagbintangan noon. Paumanhin po, Ginoo. Hindi po kayo makakapasok ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Bawal pumasok. Kailangan mong hintayin ang pagdating ni Mr. Carver bago ka makapasok. Ngayon, kayong lahat maghintay dyan. Kapag dumating na si Mr. Carver, saka ka makakapasok. Bukas ang pinto. Bakit hindi kami makapasok? Sa halip, pinapatawid mo ang lahat ng mga taong ito sa labas para maghintay sa isang tao. Paumanhin, sir. Ito ang patakaran. Sino ang batang ito? Paano niya hindi alam ang mga patakaran? Bata, huwag mo kaming bigyan ng gulo dito. Si Mr. Carver ang may-ari ng hotel na ito. Kasapi siya ng National Executive Council. Ang pagtanggap sa kanya dito ay isang pribilehiyo para sa amin. Paumanhin, ngunit wala akong ugali ng paghihintay. Bata, tumigil ka. Nagiging pabaya ka? Kung malaman ito ni Mr. Carver, magkakaproblema ka. Si Mr. Carver ay bahagi ng National Executive Council. Kahit nagaling ka sa isang top-tier pack, ano naman? Sa mga koneksyon ni Mr. Carver sa Council, kaya niya kaagad na alisin sa eksena. Yung mang pagkain ng bawang ay hindi nakakatakot, ngunit ang pagpapanggap ay nakakatakot. Ito ang Rising Dragon Gala na pinangungunahan ni Mr. Carver. Kung malaman ng future Dragon Lord na nagpapakapilyo ka dito kahit na mabuhay ka, wala ka ng lugar sa Republika, wala ka ng lugar na pagtayuan. Kung wala ako, ang Rising Dragon Gala na ito ay hindi magaganap. Sino ka ba? Kahit ang mga miyembro ng National Executive Council ay hindi maglalakas loob na magsabi ng ganyan. Siguro akala niya siya ang Dragon Lord. Sa nakikita ko, itong batang ito, baliw lang siya. Bilisan nyo at alisin nyo na tong baliw dito. Huwag nyo siyang hayaang isama tayo kapag tumama ang kidlat. Tigil! Nandito na si Ginoong Carver. Ginoong Carver, walang modo yung batang yan. Nagwawala siya dito, pero wala yun sa atin. Bata, saang angkan ka galing? Ako si Jack Halbrook, isang karaniwang tao lang. Hindi ko narinig ang mayamang pamilyang Halbrook. Sa tingin ko, itong batang ito ay isa lang na walang kwentang mahirap. Malamang narinig niya ang balita at sinubukang sumingit para lang masilayan ang bagong Dragon Lord sa kanyang buong karangalan. Kaya karaniwang tao lang pala siya. Kaya pala wala siyang alam. Ang hirap-hirap niya, ang natira na lang sa kanya ay ang pagmamayabang. Ganun ba? Papasukin mo siya. Ang lakas ng loob niyang pumasok. Ginoong Carver, nagwawala tong batang to dito mismo at papapasukin mo lang siya? Maraming nakatingin dito sa labas. Kapag nasa loob na tayo ng hotel, ako na ang bahala. May kailangan ka ba? Nakikipagkaibigan lang. Ako ay isang ordinaryong tao lamang, samantalang ikaw ay si Ginoong Carver, isang kilalang miyembro ng National Executive Council. Madalas akong nasa paligid ng maraming kaibigan sa mataas na lipunan. Ang makipagkaibigan sa isang tulad mong mababa ang estado ay nakakatuwa. Heto. Sandali. Inumin mo. Ang naunang pagkakamali mo ay mabubura na. Ang aming si Ginoong Carver ay ang pambansang ehekutibong konseho, pinakabatang miyembro. Maraming malalaking tao ang papatay para sa pagkakataong ito. Ang pag-aalok sa iyo ng inumin ay isang biyayang pinaghirapan mo. Maraming tao ang hindi man lang makapangarap ng ganitong pagtrato. Eksakto. Ano ba ang silbi ng pagiging matigas? Sa harap ng kapangyarihan, walang kwenta iyan. Huwag mong gawing mahirap ito. Ang inuming iniaalok ni Ginoong Carver, kahit pa ang pinakamataas na opisyal ng lungsod ang dumating, hindi siya magtatangkang tumanggi. Pagkatapos mong saktan si Ginoong Carver sa loob ng Republika, ang mga taong makakapagligtas sa iyo ay napakakaunti. Paano kung hindi ako uminom? Ang inuming iniaalok ko ni Brandon Carver ay hindi mo basta-basta mapipili ang inumin o tanggihan. Kung hindi ko iinumin ito, ano ang gagawin mo? Kung hindi mo gawin, hindi ka aalis sa kwartong ito. Posible bang walang batas? Batas? Kahit ang batas, hindi kayang hawakan si G. Carver. Si G. Carver ay miyembro ng pambansang tagapagpaganap na konseho. Sa paglipas ng panahon, sa likod ng bawat malaking pangyayari, makikita mo ang mga miyembro ng konseho. Sila ang mga tunay na naghahari sa lipunang ito.
Bakit mo sinasabi sa kanya ang lahat ng ito? Ano ang punto? Sigurado akong hindi alam ng batang ito kung ano ang pambansang tagapagpaganap na konseho. Isang walang kwentang probinsyano tulad niya ay masyadong maikli ang paningin. Hindi niya man lang napapansin ang kahihinatnan ng paglaban sa mga makapangyarihan. Bata, natatakot ka na ba hanggang sa mamatay? Mula ulo hanggang paa, amoy pobre ka. Hindi mo ba naisip na ang pagpunta mo rito ay para sumipsip sa Dragon Lord ano? Ikaw ay hindi karapat-dapat magkinis ng sapatos ng Dragon Lord. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Inumin mo ang alak. Bata, ang alak na ito ay hindi mura. Nagkakahalaga ito ng 1,000,000 kada bote. Sigurado akong hindi mo pa ito nakikita dati. Kung iinom tayo, ano ang punto ng pag-inom? Huwag mong sabihin sa akin na magsusorry ka kay G. Carver sa pag-inom ng buong bote. Ano, hindi pa nakakita ng ganitong mamahaling alak? Hindi mo nga alam kung paano ito bubuksan. Talagang hindi ko alam kung paano ito bubuksan. Pero ngayon, alam ko na kung paano ito bubuksan. Busit. Hindi na ako magiging magalang ngayon. Hinahamon mo ako? Gusto mo bang mamatay? Pumasok ka rito. Mga retiradong espesyal na puwersa ang mga ito. Kaya nang isa sa kanila ang 10. Tapos na ang batang to. Siyempre, ninsulto niya si Ginoong Carver. Dapat inasahan niya ito. Ninsulto niya si Ginoong Carver. Sa Greenfield, wala nang makakapagligtas sa kanya. Ano pang hinihintay ninyo? Durugin ninyo siya hanggang maging pira-piraso. Inumin mo ito, pagkatapos patatawarin kita. Hindi ko iinumin yan. Tigil. Isabella. Isabella, iligtas mo ako, ang hayop na ito. Brandon Carver, lahat ng ginawa mo sa tatay ko, nakita ko lahat. Hindi ko akalain na ikaw ay isang napakasamang tao. Talagang bulag ako noon. Tatay mo? Pwede kaya? Siya ba yung nasa panahong iyon? Ang taksil? Ang tatay ko ay hindi taksil. Siya ay isang bayani ng bansa. Isabella Grant, niloloko mo ako. Alam ng lahat na ang tatay mo ay isang taksil. Nakipagsabwatan siya sa mga kaaway noon at ipinagkanulo tayo para sa kanyang kapurihan. Ang 100,000 Northern Garrison ay namatay lahat dahil sa kanya. Kahihiyan siya sa Republika. Binibining Grant, iginagalang kita. Pero ito ang pagtitipon ng pagsikat ng Dragon. Ang isang taksil na tulad niya ay hindi maaaring narito. Dapat natin siyang dakpin at iharap sa mga autoridad. Tama, ang pakikipagsabwatan sa isang taksil ay isang krimeng may parusang kamatayan. Kung si Binibining Grant ay magkukubli sa isang kriminal, siya ay kasalanan din tulad ng taksil. Eksakto. Gusto kong makita kung may magtatangka. Ang Rising Dragon Banquet na ito ay para linisin ang pangalan ng aking ama. Ang taong tinitingnan ninyo bilang taksil ay siya palang tunay na bayani ng bansa. May kumupkop sa pagkakakilanlan ng aking ama. Sa totoo lang, ang aking ama ay ang tunay na pambansang tagapagbantay general. Isabella Grant, matagal na kitang tiniis. Akala mo ba'y pinagbigyan kita dahil gusto kita? Katarantaduhan. Gusto ko lang sumali sa pambansang Executive Council at lumapit sa Dragon Lord. Ngayong nakikipagsabwatan ka sa mga taksil, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Tatawagan ko ang aking ama ngayon din. Sasabihin ko sa kanila na ikaw, ang taksil na ito, ay narito mismo. Kapag nahuli na nila kayong dalawang taksil, ako ang pagbubunying may malaking ambag. Hindi na kailangan, narito na ako. Nandito ka na. Sino sa inyo ang nambubuli sa anak ko? Brandon Carver, huwag mong kalimutan ang lahat ng meron ang pamilya Carver at kung sino ang tumulong sa'yo para makuha ito. Nag-invest ka lang sa akin dahil nakita mo ang potential ko. Gusto mo ng return sa investment na, yon, ang dami na ng taon at ang laki na ng perang nagawa ko para sa'yo. Bayad na ako sa lahat ng ininvest mo. Ikaw, wala kang hiya. Kung may mga has na humawak sa tatay ko ngayon, wala sa inyo ang makakaalis. Miss Grant, ang tatay mo ay isang traidor. Alam ng buong bansa.
Nagkanulo siya para sa karangalan, nakipagsabwatan sa mga kaaway mula sa ibang bansa at 100k ng Northern Garrison ang namatay dahil sa kanya. Kung susubukan mong pigilan ako, ikaw ay kaaway ng Republika. Binibining Grant, may papayo ko sa iyo na huwag kang makialam kay G. Carver. Ang Dragon Salo-Salo ay gaganapin sa Carver Hotel. Ang bagay na ito pa lang ay nagpapatunay na mataas ang pagtingin ng kataas-taasang commander sa mga Carver. Katarantaduhan. Alam mo bang dito gaganapin ang Dragon Salo-Salo ay dahil lang sa akin? Madaling magsalita, kunin ninyo siya at ako na ang magiging kanang kamay ng Dragon Lord. Wala akong pakialam kung anak ka ni Evelyn Carver. Ano naman, sa pagsuporta sa atin ng Dragon Lord, mula ngayon, ang pamilyang Carver ay maaring gumawa ng anumang gusto sa Republika. Ano pang hinihintay ninyo, Theo Mills? Napagpasyahan mo na ba kung paano ka mamamatay? Ito si Theo Mills. Isa siyang alamat sa henerasyon ng kabataan ng Republika, isang bituing nagsisilang. Ang numero 1 mandirigma ng Republika sa henerasyon ng kabataan. Yung batang henyo na nakamit ang pisikal na kasanayan sa edad na 16, sabi nila halos perpekto na ang kanyang kakayahan. Mas mataas pa ang kanyang kapangyarihan kaysa sa pambansang tagapag-ingat general sa edad na yon. Siya nga, may nagsasabing siya ang magiging tagapag-ingat general sa hinaharap, kumakatawan sa rurok ng kapangyarihang militar ng Republika. Sa pagdating niya dito, kahit langaw ay hindi makakatakas. Hindi ko inakalang kaya mo pang kumuha ng tulad ni Theo Mills. Theo Mills, magkano ang bayad sa'yo? Dodoblahin ko! Isabella, huwag mong isipin na dahil lang may pera ka, lahat ay magsasapanganib para sa iyo. Tumulong ang pamilya namin sa pamilya ni Theo. Si Theo ay sumusunod lang sa mga Carver. Isabella, umurong ka. Ako na ang bahala sa batang ito. Tatay, hindi pa ganap na gumagaling ang mga sugat mo. Bukod pa riyan, malakas na malakas si Theo. Ako na ang gagawa nito. Hayaan mo ako. Walang saysay ang pagpapaliban, Theo. Mabilis mong durugin ang 2 taksil na ito para makakuha tayo ng kredito sa harap ng bagong Dragon Lord. Ngayon magsisimula na ang palabas. Para makita si Theo Mills na kumikilos sa buhay na ito, sulit ang paglalakbay. Kung kikilos si Theo, malamang hindi tatagal ang batang ito sa isang bugso lang. Ano pa ang makikita? Kayo lahat nagsasalita ng dangal at moralidad, nangangaso ng mga espiya at taksil, pero kayo ang tunay na mga linta at basura. Tama na ang salita. Theo, sige na. Matandang gago, Mandaya, inatake si Theo Mills nang hindi siya handa. Isang ganap na pataksil na atake. Theo Mills, tumayo ka. Wala ka ng baraha. Bigyan mo ang batang ito ng aral na hindi niya malilimutan. Theo Mills. Ay patay na. Sino ka talaga? Ikaw ay literal na baliw. Tawagan ang espesyal na envoy ngayon din. Tawagan mo siya, sabihin mo sa kanyang pumunta rito agad. Hindi na kailangan. Narito ako mismo. Espesyal na envoy. Opisyal akong nagsusumbong ng isang tao. May traitor dito. Sinisira ang Dragon Banquet. Siya ay nagpapanggap bilang ang Guardian General. Bilisan mo at arestuhin siya. Tama, kinamumuhian ko ang mga traidor na tulad niya. Siya ay kahiyahiya at kasuklam-suklam. Espesyal na envoy, ikaw. Ang Dragon Banquet na ito ay para kay G. Jack Halbrook. Ito ay para linisin ang kanyang pangalan at humingi ng katarungan. At si G. Halbrook ay ang pambansang Guardian General alias ang bagong Dragon Lord. Hindi ba siya isang traidor? Paano siya maging Dragon Lord? Espesyal na envoy? Ay, hindi mo naman. Ikaw ba ay nag-aalinlangan sa akin? Hindi, ang iyong hamak na alipin ay hindi nangahas. Tama na. Tapos na ako sa paglalaro. Posible kaya na ikaw ay talagang ang Guardian General? Guardian General. Raymond Carver at ang kanyang anak. Nasaktan ninyo ang National Guardian General. Sinubukan pa ninyong patayin siya. Ang inyong mga kasalanan ay parurusahan ng kamatayan. Guardian General, nagkamali ako. Maaawa po kayo sa akin. Ituring ninyo na lang akong wala at hayaang makaalis. Isabella, sa huli, tayo ay magkakapamilya. Magpakabuti ka para sa amin sa Guardian General. Pakiusapan mo siya na huwag magalit. Tama, tulungan mo ako. Magkakapamilya na tayo ngayon. Hindi ba't sinabi mo nung mamuhunan ako sa'yo para lang sa tubo? Umalis ka na ngayon din. Nakakadiri kayo. Kung hindi kayo nakilala ng aking ama, ako'y nananatiling nalilinlang ninyo. Guardian General, nagkamali kami. Bulag kami sa inyong kadakilaan. Guardian General. Kung ako ay isang karaniwang mamamayan lamang, ngayon, ako kaya ay pinatay ninyo sa bugbog. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, hahayaan mo ba akong makaalis? Dalhin ninyo sila. Opo. Guardian General. Inaanyayahan kayo ng Supreme Commander. Mabuti. Sa wakas, payag na siyang makipagkita sa akin. 10 taon. Sa wakas, hinintay ko ang araw na ito.
Bumalik na ang ating dakilang bayani. Mauna ka. Hindi ako bayani. Nagpupumilit lang akong mabuhay. Isa lang akong survivor na sinuwerte. Isang swerte lang. Ang mga tunay na bayani ay matagal nang nakabaon. Galit ka pa rin ba sa akin? Galit ka dahil noon pinagbintangan kita. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan si Patrick Cross noon. Niloko niya ako ng maling impormasyon. Isang maling salita mo. 10 taon ang nawala sa akin. Lumaban ako para sa lahat pero lahat sila itinuring akong taksil. Kahit ang pinakamataas na commander na pinagkatiwalaan ko, hindi man lang nagtanggol sa pangalan ko. Sabi na nga, mas mahalaga sa iyo ang mga tao kaysa sa akin. Hindi ka nakikipaglaban para sa akin. Wala kang katapatan sa akin. Tapat ka sa iyong bansa. Nakikipaglaban ako para sa bansa at para sa mga tao dahil ang bansa ay pag-aari ng mga mamamayan nito. Hindi ito pag-aari mo lamang. Ano ang lakas ng loob mo? Jack Halbrook, huwag mong isipin na sa pagganti mo sa akin ng ganito, hindi ako mag-aatubiling patayin ka. 10 taon na ang nakalipas, pinatay mo na ako noon. Matigas ang ulo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kahit na ako ay nagtanim ng kasalanan sa iyo, ano naman? Ang 300,000 na sundalo ng Northern Garrison, bakit sila ang iniintindi lang ay ikaw? Kahit na naiinggit ako sa iyo, ano naman? Ang bawat miyembro ng Northern Garrison ay may matibay na kalooban, tapat at makabayan. Hindi sila sumusunod sa sinuman, sumusunod lamang sila sa katotohanan. Ngunit ikaw pinahintulutan ng ilang mga batang mayaman na walang alam na mamuno na nagtatawanan at nag-aaliw sa likuran. Samantalang ang mga tunay na makabayang sundalo, bukod sa kanilang mga peklat at sugat mula sa labanan, ay wala nang natitira. Kahit ang pinakamatibay na puso ay magiging malamig. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ako ay nagsisikap lamang makamit ang katarungan para sa mga sundalo sa harap ng labanan. Iyon lamang. Naaprubahan ko na ang iyong paghirang bilang Commander-in-Chief. Posible kayang ang titulong Dragon Lord of the Republic ay hindi sapat para mabayaran ang mga hinanakit na iyong tiniis sa lahat ng mga taong ito? Nagpupumilit ka pa rin. Gusto mo ba talagang mamatay? Yung titulong Dragon Lord? Maaaring kunin ng Supreme Commander. Ang aking buhay maaari ring kunin ng Supreme Commander. Ako, si Jack Halbrook, nagnanais lamang ng katarungan. Katarungan. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong voluntaryong humingi ng paumanhin ang kataas-taasang commander at aminin ang kanyang sariling kasalanan ng kapabayaan. Ikaw gusto mong aminin kung may kasalanan ako. Panaginip lang yan. Ako, si Jack Halbrook, ay hindi maaaring tanggapin ang paghirang bilang kataas-taasang commander. Jack Halbrook. Ano ang ibig mong sabihin? Jack Halbrook, 10 taon na ang nakalipas. Araw-araw, umaasa ako na sa wakas ay susuko ka na at lalapit sa akin para makiusap. Bakit ka ba napakatigas ang ulo? Gusto mo ba talagang mamatay? Jack Halbrook. Mas mahalaga ba talaga ang isang paumanhin kaysa sa posisyon bilang Dragon Lord ng Republika? Sir, handa na ang hapunan. Ano ang ulam ngayon? Makikita mo. Kani. Giniling na baboy na may sarsa ng bawang. Ang bango. Sir, sa galing mo, madali kang makakakuha ng magandang trabaho. Bakit ka kontento sa pagiging gwardiya sa isang paaralan? Hindi ko na protektahan ang mga kasama ko na nakipaglaban sa tabi ko, kaya hayaan mo akong protektahan ang kanilang mga anak. Sila ang kinabukasan natin. Kumusta na ang binti mo? Mas mabuti na ngayon. Oo nga pala, ito ang perang ipinahiram mo para sa operasyon. Binabayaran ko na ito. Hindi na kailangan. Itago mo na. Isipin mo na lang ito bilang bayad sa mga pagkain. Ang pagluluto ay hindi naman mahirap. Hindi naman ganon kamahal yon. Kunin mo na lang. Sino ang may hawak dito? Ako, ano yung nangyayari? Ang boss ay nice nitong lugar. Narito ang 1 milyon. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Kunin mo ang pera at umalis ka na agad. Yung kasahita ito ba time nino ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Gusto mo ito sa halagang 1 milyon? Bukod pa riyan, may pakinabang pa ako sa bahay na ito. Hindi namin ito ibebenta. Umuwi na lang kayo. Narito ako para ipaalam sa inyo, hindi para makipag-negotiation. Kaya ipinaalam ko rin sa inyo, hindi namin ibebenta. Huwag mong subukan ang swerte mo. Alam mo ba na ang aming amo ay ang Greenfield Tycoon na si Nathan Prescott? Kahit na si Batala mismo ang dumating, hindi pa rin namin ito ibebenta. Si Batala mismo? Ako si Batala? Nababaliw na ang matandang ito. Turuan natin siya ng leksyon. Kung may mangyari man, ako ang sasagot. Tiwala lang.
Pare, pasensya na. Huwag mong sasaktan ang mukha ko, ha? Huwag mong sasaktan ang mukha ng tao. Sino naman ang dapat kong saktan? Matanda, tapos ka na. Hahanapin ko si Nathan ngayon din. Wala nang makakapagligtas sa'yo sa Greenfield. Lumabas kayo. Hahayaan mo na lang silang umalis? Kung kagat ka ng aso, makikipagtalo ka ba sa kanya? Mister, sa tingin ko, nagsisimula na kitang magustuhan. Kalokohan, iba ang henerasyon natin. Ikaw,